Good day, everyone. This will serve as our recorded lecture for the Module 6 ng Engineering Data Analysis, and it is about the statistical intervals of single sample. So, for this module, ang main topic talaga natin ay si confidence interval. So, introduce ko na to nung last discussion natin, no? So, kung maaalala nyo, ang discussion natin last time ay yung pagkuha ng point estimate, then pag-apply ng margin of error. Si confidence interval, makikita nyo later yung formula niya. Basically, yun lang yung formula niya. The point estimate plus minus the margin of error. Yun lang yun. Okay, so very straightforward lang yung mga formulas na gamitin natin later, and as well as the problems itself. Very, very straightforward siya. Kung iisipin nyo, mas mahirap pa yung mga topics natin nung midterm. Okay, so by definition, it refers to the probability that a population parameter will fall between two sets of values called the upper and lower confidence limits. It is a way of measuring unknown parameters of a population with a set of certainty or uncertainty. Confidence interval can take any number of probabilities, but the most common is 95 and 99 confidence levels. Pero sa ibang references, mostly, ang pinaka-common talaga ay si 95%. Actually, tatlo silang pinaka-common eh. Meron pang 90. Wait. Dito. Meron pa yung, ba tayo magsulat yan? 90. 90, 95, and 99. Yan yung tatlo. Pero again, ang pinaka-common talaga ang ginagamit ay si 95%. Okay, so tandaan yun. The next, it may or may not contain the true population parameter. For example, we are 99% certain that most of these data sets contain the true population parameter. The most common example of a parameter na ginagamit niya is the mean. So, later makikita nyo na ang pinaka ginagamit sa problem sets na kinukuhaan ng confidence interval ay si population mean by using the sample mean. No? Then, for example, 95% confidence interval means that you were to repeat the sampling process and calculate a confidence interval many times. Approximately 95% of those intervals would contain the true population parameter. So, sinasabi rin dito sa second phrase na yung confidence interval, it does not mean that there's a 95% probability that the true parameter falls within a specific calculated interval. So, baka kasi ang iniisip natin, no? Ako rin, yung una kong interpretation dito dati ay, since meron kang confidence interval, for example, kumuha ka ng isang random sample, then you have a 95% chance na yung measurement ng sample na yun ay pasok doon sa confidence interval mo. Bigyan natin ng practical example. Let's say, gusto nating malaman yung average height ng isang college student sa buong Pilipinas. So, yung population size mo sobrang laki. So, kukuha ka for example ng 100 sample size na galing sa fields ka lang. No? So, 100 random students. Then, nagkaroon ka ngayon ng sample mean na sabihin natin ay 20 years old. No? So, yun yung sample mean natin, 20 years old. Then, after applying the formulas, nagkaroon ka ng gusto mong makuha 95% confidence interval. Then, ang margin of error mo ay sabihin natin 2 years. So, your confidence interval ay from 21, nagkakaroon ka ng confidence interval na 19 up to 22 years old. No? So, hindi ibig sabihin nun na kapag kumuha ka ng isang random student mula sa population mo, you have a 95% chance na yung age niya ay mula 19 to 22. So, hindi iyon yung ibig sabihin ng confidence interval. Ang ibig sabihin nun ay, let's say you have a sample size na 100. So, gagawa ka ng 100 na let's say again, yung unang sample size mo 100, then gagawa ka pa ng 100 and 99 different sample sizes na 100 din yung sample size, no? So,
What I mean is, hindi lang isang sample size yung ginamit mo, dapat 100. So out of that 100 sample sizes, magkakaroon ka ng 100 intervals. Then you have a 95% chance na yung or 95 out of 100 na intervals mo ay mako-contain niya yung true parameter ng population mo or yung realist or yung accurate na population mean, no? So, yun yung pinapakita ng confidence interval. Sana nagigets niyo yung sinasabi ko. Again, hindi siya 95% probability na kapag kumuha ka ng random sample, pasok siya doon sa interval na na-compute mo. Ang ibig sabihin nun, out of 100 sample sizes, 95 ng intervals, 95 out of 100 intervals na mako-compute mo ay mako-contain yung actual population parameter mo. Or in this case, yung actual population mean. Okay? So, sana nagigets nyo. The next, basically dito pinapakita lang yung formula ng confidence interval. So, you have your lower limit and the upper limit. Then nasa gitna si mu or your tawag dito, your point estimator. Then yun, tulad sabi ko kanina, basically the formula is confidence interval equals our point estimate plus minus our margin of error. So, unahin natin si confidence interval ng isang mean of a normal distribution given si population variance natin. So, kapag alam natin sa population variance, syempre, alam din natin sa population standard deviation. No? So, ito, pinapakita lang yung mga terms na may encounter natin. Alam naman natin sample mean, si population standard deviation, si sample size, si population dito mean, population mean, then si alpha bago. Si alpha, basically siya lang si significance level. Then si EBM, iba-iba yan. Pwedeng ilang, pwedeng EBM, no? Or EM lang. Basically, ang sinasabi lang, ang sinisignify niya or sinisimbolize niya ay si margin of error, okay? Then si Z sub alpha over 2, later ma-discuss natin yan ng mas maigi sa problem or sa sample problems natin. No, so the formula for EBM is simply the z value of our alpha over 2 times our population standard deviation divided by the square root of our sample size. Or simply, the z value of alpha over 2 times our sigma sub x bar. Siya si standard error natin or our margin of error. Okay, so ayun, pinapakita lang yung final formula ng confidence interval natin. It's basically our population mean or our population mean is greater than or equal to yung lower confidence limit nga natin, but less than or equal to the upper confidence limit natin. So, ito, pinapakita lang dito, bakit nga ba si alpha, si significance level natin ay divided by 2. So, si significance level kasi, ito, pinapakita dito, ito yung formula niya. Confidence level is equal to 1 minus our significance level. So, pag isolate natin significance level is equal to 1 minus our confidence level. So, si confidence level, lagi yung given kasi yan yung 95%, 90%, 99%. No? So, laging given yan. So, for example, ang confidence level natin ay 95%. Significance level then becomes 1 minus 0.95 or simply 0.25. No? Hindi, 0.5. Then alpha over 2 is equal to 1 minus 0.95
kasi naka-percent to, eh, pero hindi dapat yan naka-percent, eh. So, 1 minus 95 is equal to 0.05 pala, sorry, 0.05. Then, bakit siya dinidivide sa 2 kaya magiging 0.025? Because the significance level na nakukuha natin ay yung, kung maalala nyo, kapag normal distribution, we have the bell curve shape, no? So, yung confidence level na 95%, ito yun. Wait lang, palitan ko. Ito yun. Ito, yung area under the curve, no? So, itong blue shaded na area, ayan yung hindi natin kino-consider. Yan yung significance level. Pero since kabuuan ng significance level ay 0.025, it should be divided into left and right area. So, basically, dinidivide mo sa dalawa, so divided by 2. So, your left side is equal to 0.025 as well as your right side na 0.025 din. Okay? So, bigyan natin ng example para mas maintindihan pa natin. Okay, so given here, sana kabisaduhin nyo to or ilagay nyo rin sa Z-table nyo, include nyo. Ito yung mga common confidence level na hinihingi sa mga problem. 50, 80, 90, 95, 98, 99, and 99.9. Then, given na rin yung kaakibat na value ng alpha over 2 nila. So, hindi nyo na kailangang i-compute na 1 minus 0.5. No? So, 1 minus 0.8. Hindi nyo na kailangang i-compute sa isa. Then, given na rin yung kaakibat na actual z-score nila. Okay? So, given na yan. Kasi, sige, bigyan natin ng example. For example, here, no? Sabi daw, you take a sample of size 81 from a population with a standard deviation of 27. So, given si n natin, si small letter n, given yan, 81, then population standard deviation given si sigma. For the sample, you find a sample mean of 50. So, given si x bar. Determine a 90% and a 95% confidence interval for the population mean. So, unahin natin si 90% confidence interval. So, in order for us to get the confidence interval, x bar plus minus z sub alpha over 2 times sigma over square root of n. So, saan nanggaling si 0.05? Again, ang confidence level natin ay significance level or alpha is equal to 1 minus our confidence level. So, it is equal to 1 minus 0.95, which is equal to 0.05. Ngayon, alpha over 2, so divided by 2 mo lang yan, equals 0.025. Okay, so, hindi. Ang inuuna pala natin ay, sorry. Inuuna natin ay 90%. Yan. Since 90%, 1 minus 0.9, ang makukuha natin ay 0.1. Then alpha over 2, 0.1 divided by 2, makukuha natin ay 0.05. So, ito yon. Now, paano nakuha to si 1.645? Oo, kung makikita nyo kanina, ito yon, given siya, no? Pero pagdating kasi sa z-val, sa z-table natin, medyo mahirap siyang gawin. Sige. Lipat ko to dito. Ayan. So, titignan natin yung nakuha natin, no? Ang nakuha natin, again, ay 1.645. Hindi, 0.05. So, sa z-table natin,
Sa z-table natin, maghahanap tayo ng value na close to 0.05. So, tignan na agad natin si 1.6. No? Negative 1.6. So, unahin natin si 1.6 kasi yun yung nasa value, 1.645. So, kay 1.6, 0.4, makikita natin, medyo malayo, no? Kasi ang hinahanap lang natin ay 0.05. So, hanap pa tayo sa iba. Mano-mano yan. Hahanapin nyo isa-isa yan. Titignan nyo ano may malapit na 0.05. Okay, so dito, mapakita natin medyo malapit na. 0.548, 0.53, 52. No? So, ang pinakamalapit ay this one, 0.5050. No? So, since yan yung pinakamalapit, we can say na ang value niya is 1.64. Pero mas malapit pa pala to. Yan. Kasi ito, pag ni-round off mo to, ano yan, 0.51 eh. Pero ito, pag ni-round off mo, 0.5. Pero dito sa table, ang value niya lang ay negative 1.6. So, yun. And then, dito. Ito, vertical. This one. So, ang magiging value niya lang ay negative 1.65. Pero, since mas accurate nga yung nasa table na binigay ko kanina, ito nga, negative 1 or positive minus 1.645 siya. No? So, ito na lang gamitin natin, yung kaninang table na binigay ko. This one. So, ayun. Since interval nga inihingi natin, so plus minus 1.645 or yung value ng z-score natin times the quantity of your population standard deviation divided by the square root of your sample size. So, plug and play lang yan. 50 plus minus 1.645 times 27, ito yun, divided by square root of 81. Ito. Then you'll end up with an interval of 45.065, 54.935. So, yan yung confidence interval natin. So, ang interpretation nun, if you will conduct 100 random sample sizes of 81 na sample size, 100 na iba-ibang 81 sample sizes, 90 out of 100 intervals na makukuha mo ay mako-contain yung accurate population mean. Okay, so next, for 95% confidence interval naman, same process lang din. Ang nagbago lang ay yung alpha natin or yung significance level. So, ang alpha natin this time ay alpha is equal to 1 minus 0.95. So, alpha is equal to 0.05 divided by 2 pa. So, you'll end up with your z sub 0.025. No? So, again, given na rin siya dun sa table. Balikan natin. For 95% confidence level, your z-score is 1.96. No? So, given na. So, 1.96, plug and play lang ulit ng values mo. Hindi naman nagbago yung standard deviation, hindi rin nagbago si population, sample size, sample size, hindi rin nagbago si population mean mo. Ay, sample mean. Sorry. So, ang nagbago lang, again, is your critical value. Tawag pala dito, ito, ay critical value. No? Nabanggit ko na rin yata yun earlier. So, yun. You'll end up with a different confidence interval na 45.12 up to 55.88. So, yun lang, di ba? Sobrang straightforward lang. Given lahat. Mag-iingat na lang kayo sa pagtingin ng table. So, we have here a sample. Pero basically, again, given si sample mean, given si sample mean, given si population standard deviation na 1 joules,
given si sample size na 10, no? So, given lahat. Ang titignan nyo na lang is yung table ng confidence level nyo, 95%, 1.96, tulad ng kanina. Then, mag-iingat sa pag-type sa calcu or pag-input sa calcu. You'll end up with your final answer na 63.84 to 65.08. Sobrang dali lang nitong confidence interval. No-brainer siya. So, mag-iingat lang talaga sa pagtingin sa table. Wala kang kailangang i-analyze kasi nga given lahat. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na one-sided confidence bound. So, pagdating sa one-sided, hindi tayo kumukuha ng interval na ganyan. Instead, ang hinahanap lang natin ay whether upper bound lang or lower bound, no? So, ano ba formula nun? Pag lower bound, basically, ang mangyayari lang, ang mag-iiba, same, kung makikita nyo, same formula lang. Ang nag-iiba, yung subscript natin. Instead na alpha over 2, naging alpha na lang siya, no? So, ano mangyayari nun? Kung gagamitin natin yung same example kanina, this one. Kanina, ang lower bound ay 63.84. Pero nung nag one-sided confidence bound tayo, ang naging lower limit niya ay 63. Ay, teka. Ayan, mas lumaki. 63.94 na kanina ay 63.84 lang. So, bakit lumaki? Kasi nga, instead na dinivide mo sa 2, yung significance level mo, as is na lang siya. So, kung ang significance level natin ay 0.05, mas malaki, no? Mas malaki siya kumpara sa 0.025. So, expect nyo na lagi na kapag one-sided confidence bound, pag i-compare mo siya, same given na ibang components like your sample size, your population standard deviation, your sample mean, kapag nag one-sided ka ng lower limit, mas malaki siya. Pero pagdating sa upper limit, mas maliit. So, try natin. For example, upper limit lang ng sample natin kanina. Ito. So, yung upper limit natin kanina ay 65.08. Pero let's say 95% confidence na one-sided. So, try natin. Mu is less than or equal to x bar plus z sub alpha times sigma over square root of n. So, x bar natin ay 64.46 plus 1.64 times 1 over square root of 10. So, paki-input din sa calcul nyo. Double check nyo 4.46 plus 1.64 times 1 over square. Ang nakuha ko ay hindi. Should be less than or equal to 64.9786. So, mas maliit ba siya? Diba? Mas maliit. Kasi ito 65.08. Pero yung upper limit dito ay 64.9786 lang. So, ano ba, bakit ba lumiliit? Tsaka bakit lumalaki kapag single? So, drawing natin yung bell curve natin. So, kanina, yung 95% hanggang dito siya. Hanggang dyan siya. Then, ito yung significance level natin na dinivide sa 2. Ngayon, kapag hindi natin dinivide sa 2, drawing na tayo ng bell curve. Ito, since mas malaki nga siya, hanggang dito yan. No? Tapos, ito lang yung kino-consider mong area yung nasa kanan.
So, yung lower limit mo, since nag-move to the right, and negative yan eh, di ba? Negative yan. So, nag-move to the right siya. Pag nag-move to the right, ibig sabihin, tumataas yung value niya. Unlike dito, kapag upper limit naman, sorry, undo ba? Hindi pala na undo. Pero sige, tuloy ko na nga ito. Yan. Isipin ka ng bell curve yan ah. So, kapag upper limit naman, from kalahati na nagiging buo, so nag-move to the left siya. No? Then ito yung area na kino-consider natin. Nag-move to the left. So, since positive yan, pag nag-move to the left, lumilit yung value. So, napoprove natin na tama yung nako-compute natin kasi lumiliit yung upper bound, then lumalaki yung value ng lower bound. Okay, so sana nagigets nyo yun. Huh? So, yun. Sinasabi lang dito yung sinabi ko nga na lumiliit kapag upper bound na one-sided confidence. Tapos, lumalaki yung value ng lower bound na one-sided confidence. So, paano naman kapag large sample confidence, then hindi given si normal distribution with mean variance, therefore however standard deviation is unknown. Ito, hindi given si population standard deviation natin. So again, kapag hindi given si population standard deviation natin, gagamitin natin si si sample standard deviation. So papalitan lang natin. Ito, so kung hindi given si population standard deviation, ito swerte kasi yung problem given, no? Kinompute niya na. Pero paano kapag hindi given to? So mamanu-manuin niyo yan isa-isa. Kukunin niyo si mean, kukunin niyo si standard deviation. So alam niyo naman yung pagkuha ng standard deviation, di ba? Isa-isa yan. So depende sa quiz kung anong matripan ko. Tsaka sa exam, kung ibibigay ko na ba or hindi. Pero basically, same process lang ulit. Straight to the point. Kunin nyo yung z-value doon sa table na binigay ko rin. Then, instead na population standard deviation, apply nyo lang yung sample standard deviation na nakuha nyo. No? So, ito, papa-activity ko na lang yan. Or, baka yan na gamitin mo sa quiz. I don't know pa. So, paano naman kapag variance is unknown? So, t-interval, using t-interval when the population standard deviation is unknown. So, kanina, kapag malaki, like sobrang laki ng sample size natin, for example here, ang sample size niya ay more than 30. No? So, although hindi given si population standard deviation, since more than 30 nga yung sample size natin, pwede na rin natin gamitin si sample standard deviation dahil hindi masyadong nagbabago. It turns out that when n is large, replacing your population standard deviation with your sample standard deviation, maliit lang yung nagiging effect kay z-score mo. Pero paano naman kapag hindi malaki yung sample size natin, then hindi rin given si population standard deviation. So doon na tayo gagamit ng t-table or ng t-score. So ito yung formula niya. Meron kang halos same lang din again. Pero bukod sa si significance level over 2, meron ka pang sample size minus 1. So paano ba gamitin yan? Bring up natin yung t-table na binigay ko sa inyo. Actually, itong t-table nga na binigay ko sa inyo, andito na eh. Andito na lahat. Titignan nyo na lang. So, for example, balikan natin yung PowerPoint. Yan. For example, ang hinahanap ay given ka ng 20 items. So, less than 30 siya. Sabihin, hindi siya pwede sa z-score.
Kasi maliit lang yung sample size mo. And given si sample mean and si sample standard deviation. Ngayon, gusto mong makuha yung 90% confidence interval. So, tingin ka lang dun sa binigay kong t-table. 90% confidence level, yan na yung titignan mo. Then, tingin ka sa n-1 lang. Ang titignan mo na lang ay yung n-1. Kasi itong nasa taas, yan yung significance level mo. Pero since magkapantay na nga sila, di mo na kailangan i-consider yan. Titignan mo na lang ito, confidence level. Then, consider mo si sample size mo. Again, sample size natin ay 20. So, n-1 ay 19. 20 minus 1, di ba? So, tingin kayo 19. Confidence level na 90, tapos 19. Makuha mo si value na 1.729. So, dito, ay makita nyo, sa 1.729 yung value niya. Yun lang yun. No? So, mas madali kumpara kay z-score na isa-isa mo nga hanapin lahat dun sa values. Then, plug and play. Again, your sample standard deviation, your sample size. Magkakaroon ka na ngayon ng confidence interval. Diba? No-brainer. Basic na basic lang. So, yun na yun. Yun na yung sagot mo. For 90% confidence interval. Paano naman kapag 95%? So, balik ka ulit sa table mo. 95%, then same sample size lang naman. So, ang magiging t-value mo ay 2.093. Ayun, same, di ba? 2.093. Yun na yun, di ba? Basic na basic. The next, pag 99% confidence interval naman, so tingin ka ulit yung 99%, tapos 19. Ayun, 2.861. Tama ba? O, tama, 2.861. Again, no-brainer na to. Plug and play na lang siya sa calcu nyo. Ayan, ito na iisa-isahin yan kasi basic na yan. So next we have tolerance and prediction intervals. In some problem situations, we may be interested in predicting a future observation of a variable. This is different problem than estimating the mean of that variable. So a confidence interval is not appropriate. So basically sinasabi lang, kapag ang inihingi ng problem is yung future observation ng isang variable, hindi mo pwedeng gamitin si confidence interval. Kasi pagdating kay confidence interval, you are just finding yung interval ng confidence level with your present variable. So, kapag magpe-predict ka na ng future variables, ang gagamitin mo na is yung prediction interval. So, paano ba siya kinukuha? Basically, two, tawag dito, two formulas lang. Kapag given si population standard deviation and rather, kapag given si population standard deviation or hindi siya given pero malaki yung sample size mo, ang formula ay x bar plus minus your z-score ng alpha over 2 times your population standard deviation or pwede rin yang sample standard deviation times square root of 1 plus 1 over n. So, again, straightforward lang yung formula. Yan lang yun. Then kapag unknown naman si population standard deviation mo and your sample size is less than 30, ang magiging formula mo ay yung same process ng t-table or t-score times your standard error. Ito, si population standard error. So, ano bang formula ulit yan? Balikan natin kanina. Population standard error is equal to your, since hindi given si standard deviation mo, S over square root of n. No? Ayun. Times square root of 1 plus 1 over n. So,
So, we have here an example na yung sample size niya ay 22, so less than 30. So, ang gagamitin dyan ay t-table. So, we have, ay sorry, S lang pala. Hindi na siya nag-S over N. So, disregard nyo to. Yan. Dapat S lang pala yan. Ito rin, disregard nyo. Na 3 point. Sorry, nalaglag yung mic ko. So, plug and play lang. Again, 13.71 na sample mean minus yung makukuhang p-value na 2.08 at tignan natin. Sige. We have here sample size sa 22, then 95% confidence interval. So tignan natin yung t-table. Tingin ka kay 95% interval, then 22 minus 1 ay 21. So saan yun? 2.08. So 2.08 nga ba yung ginamit niya? Tama, 2.08 times your sample standard deviation na 3.55, given na siya, times square root of 1 plus 1 over your sample size sa 22. So, kabaligtaran naman sa upper bound, imbis na minus, ang gagamitin mo ay plus. No? So, yun na yun. Makuha mo na yung interval. Diba? Walang kahirap-hirap. Pero dito, x sub 23 na yung gagamitin mo. Hindi na siya mu. Kasi, again, you are predicting the 23rd specimen. So, x sub 23. So, practical interpretation. Notice that the prediction interval is considerably longer than the confidence interval. So, mas malaki. Kung kanina mapapansin nyo yung mga confidence interval natin, maliliit lang yung interval nila. Ayun, 15 to 18, no? Dito, sa prediction, ang laki. This is because, 6 to 21, so ang laki ng interval mo. This is because the confidence interval is just an estimate of a parameter. But the prediction interval is an interval estimate of a single future observation. So, ang pinipredict mo ay isang single future variable. So, random sample of 100 cricket was taken from a normal population. So, 100 yung sample size mo. So, therefore, gagamitin mo ay z-score. So, plug and play lang. 95% interval. Dito, yung 98. And here, yung 99%. So, same process lang, again. So, paulit-ulit lang, nag-iiba lang yung formula and your value ng z-score. So, nakuha nyo na yun, plug and play lang sa CalQ. You'll end up with your interval ng 95%, then interval ng 98%, and your interval ng 99%. So, feel free na i-pause yung video. Bibigay ko rin naman yung PDF copy nitong presentation. So, gusto nyo sagutan isa-isa yung mga sinasabi ko, go ahead para rin ma-practice nyo. Pero again, very straightforward lang yung formulas niya. So, tolerance intervals naman are like prediction intervals, but for population proportions. Pero again, hindi nga tayo interested kay population proportions, no? So, hindi ko na yan, iisa-isahin pa. Hindi ko na ituturo yan. So, that concludes the presentation for module 6 natin for engineering data analysis. Again, this will be our last lecture na rin for this module. So, yeah, kaya na to i-quiz bukas din. Kasi nga, straightforward lang naman yung formulas niya. So, I hope you guys will watch this lecture kasi nga, quiz 1 and 2 na tayo tomorrow. Then, grade consultation after. Pero midterm lang yung grade consultation. Then, Thursday will be your final exam. So, yun lang guys. Thank you for listening and good luck sa mga assessments natin tomorrow and sa Thursday. Thank you.